So guys, I have learned that itong DJI Mini 3 I can be able to connect na with the DJI I mean with the third party application like Litchi app. But yung Litchi app natin na magko-connect sa kanya ay the one which is the beta version. So yung Litchi Pilot, as you can see in the screen, Litchi Pilot muna yung ano sa kanya, yung makakapag-connect sa kanya. So kasi eto kasing ano, walang obstacle avoidance yung DJI Mini 3. So hindi siya, parang as far as I know ay hindi pa siya accommodated ng Litchi app because it has no obstacle avoidance. Because guys, yung ano kasi, yung Litchi app ay may mga features siya na wala sa DJI Fly. Meaning like yung follow, yung especially yung follow mode and yung waypoint. So yung third party application like Litchi app ay pwede kang makapag-perform ng ganong flight mode like yung follow and yung waypoints. But yun nga, since na wala siyang obstacle avoidance ay hindi pa siya kinikater ni Litchi app because in case of crash, so wala siyang warranty, you cannot claim a warranty. So yun, so far merong ano ngayon, they are trying to enhance the Litchi para makater si Mini 3. So ito, as you can see, meron kong Litchi app Litchi Pilot, and nasa ano pa lang siya, nasa beta version and ongoing updates niya. And as you can see ay hindi pa siya ganun ka refined because ongoing pa yung enhancement niya. But so far okay naman because yun nga, ongoing yung ano niya, yung ongoing yung enhancement niya. And I just don't know kung pwede na to. Hindi ko alam. Tingnan natin kung anong version to. Ito 1.0.0 beta. DJI build 419. So I just don't know kung pwede na to. And based dito sa kanyang app user interface, so wala akong nakikita kung siguro ito yung ano niya, ito siguro yung satellite lock niya yung 24, and then 86% battery. Baka ito yung satellite lock niya yung 24. So meaning okay na rin, may 24 satellite lock na siya, so more or less stable na siya. And tingnan natin dito, medyo ano pa lang ito map type satellite hybrid, sim local flight plans, dynamic home point. So meron na siyang home point na update na siya kasi this morning meron siyang ano, nag-download ako ng updates. And so ito yung sinasabi ko sa inyo, yung follow, meron na siyang follow. Tingnan nga natin tong follow. Try ko nga mag take off. May ka-take off ba pwede na. Ano yung parang may green ulit, parang may nakita kong downward. Ba meron mga ganun. One more, normal. Ayun, okay so far. Okay naman siya, may icon ng home point. May ano, tingnan natin. So far okay. Dito ako para hindi against the light. Ayan. Yun, so far alright naman siya. Ba may ano, may icon palibas, ano lang siya, beta version. May ano to, para may triangle na ano, pyramid na reverse, inverse. I don't know exactly kung para saan siya. Anyway, hindi ako nagre-record, saka na lang.
Ito yata return to home, yung may icon na home point. Tingnan nga natin to, follow, kung pwede na siya. Tingnan natin, wala. Baka kailangan ano, tingnan natin ulit, follow. Baka kailangan, I think it's not yet working. Yung follow, normal, manual flight, di pa siya. It's not yet working. Yung follow, wala pa. Ano to? Yun. Wow. So yun guys, meron palang, eto kasing icon na pala to. Ito pala yung pipindutin. Tingnan nga natin, start. Tumaas, nag-increase ng altitude. Tingnan natin, ipa-follow tayo. Bumaba ulit. Oy, delikado. Oy, bumababa masyado. Mukhang wala pang ano Tingnan nga natin. Baka kailangan parang yung sa DJI, lagyan ko ng ano to. Wala pa. Ito ano to? Uy. Ano yun? Naku. Yun talagang problema pag gumagamit ka ng third party application. Kaya uy, stop. Kaya pag gumagamit ka ng third party application, especially ganito, beta version, hindi mo pa masyado kabisado, hindi ina-advise, hindi nire-recommend ni DJI na gumamit ng third party application because nga of the warranty. Pag na-crash mo, you cannot claim warranty from DJI. Tulad ganun, no? Umiiba yung behavior ng ano, parang alam mo na. So yun yung risk. May iba-iba siyang ano, ito lock, start follow. Ayan, tumataas siya. May iba ng direction, iba talaga delikado talaga pag gumamit ka ng third party application, lalo pag hindi mo pa kabisado, hindi mo pa gamay, hindi ka pa familiar, delikado. Ayun, wala pa siya, parang umiiba pa yung behavior ng ano, wala pa, hindi pa refined, delikado pa. So I think hindi pa advisable na gamitin yung ano, or hindi ko pa lang fully na explore yung Litchi beta version, kaya ganun. Kaya hindi pa ano, hindi ko pa nagtatry, hindi ko pa natetest. So anyway, try natin, kaso risky to start. Ayan, tumataas siya tingnan natin kung anong gagawin niya. Ayan, nag-hover lang siya. Pero delikado to kasi pag nag-crash nga to, yun nga, wala kang laban. Ayun, ano. Yun, anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Yan, etong icon na to, hindi ko alam kung paano to. Tingnan natin kung susunod. Tumataas. Ayun, sumusunod siya. Okay na sumusunod, kaso hindi pa ano, wala pa hindi pa accurate yung ano niya, yung follow. Delikado, wala siyang obstacle avoidance. Yun yung isa pang ano walang obstacle avoidance pag tumama siya sa isang bagay, delikado, mavo-void yung warranty. And of course, hindi niya may evade yung ano, yung obstacle, yung object, kaya delikado pa rin talaga. Ay, hindi naman gumana yung obstacle avoidance niya. Kaya bumaba, erratic siya parang ewan mo kung saan siya pupunta, para may hinahanap na ano hindi niya makita. So yun yung ano niya, wala pa sa matinong pag-iisip ang anong to, ang beta version. Wala pa, delikado pa. Follow waypoints mukhang wala pa.
Hindi pa ano, wala pa yata. Waypoints, tingnan natin. Waypoints, sample lang, gagawa ko ng sample. Wala pang ano, wala pa satellite map, wala naglo-load ng satellite map. Back, wala pa. Ito na yung mga dati ko. Delikado pa yan, delikado to, risky pa tong beta version na to. Hindi pa refined, hindi pa accurate yung mga ano niya. Yung follow nga lang wala pa, hindi pa ano eh. Ulitin natin follow. Follow. Paano ba pag ano? Hindi pa eh. Wala pa, hindi pa accurate eh. Hindi pa siya well polished. Hindi pa well polished yung ano, yung beta version. Kaya siguro beta version eh, di ba? Correct me if I'm wrong kasi hindi ako expert sa pagdating sa mga software eh. But anyway, tingnan natin. Start follow. Face the intended travel direction, then fly the drone to the desired. Frame your subject, then press start. Okay, cancel. Frame. Paano ba i-frame? Paano ko ba i-frame to? Wala namang frame eh. Baka yan. Frame the subject. Wala. Frame the subject. Ano yan? Switch to adaptive heading mode. Switch lock. Wala. Paano? Adaptive. Eto na lang. Low voltage warning. Fly the drone to the desired position. Frame your subject, then press start. Paano ba i-frame yung subject? Ito? Ito ba yung frame? Ano kaya ibig sabihin itong triangle na to? Yung inverse ng triangle. Low voltage warning. Wala na. Wala pa, hindi pa eh. Tingnan natin. Frame, wala namang frame eh. Tingnan nga natin kung susunod. Hindi. Sumusunod na. Pero wala pa, hindi pa accurate. Sumusunod na siya. You know. Pero wala pa. Siguro sumusunod siya sa ano, sa GPS ng remote ng radio. Pero wala pa eh. Medyo okay na pero wala pa. Hindi pa. Gumagalaw-galaw na din yung aircraft pero wala pa eh. Remote yata yung sinusundan niya eh. Tingnan nga natin. Remote. Tingnan ko remote yung sinusundan niya eh. Wala pa, hindi pa accurate eh. Wala pa. So dami pang improvement na kailangan gawin. Enhancement, improvement. Ang dami pa. Dami pang pwedeng, ang dami pang dapat gawin. Grabe, wala. Negative pa. Yan, tumataas. Wala pa, hindi pa accurate. Medyo nag-ano na rin siya, nagre-react na rin siya sa movement. Pero I guess ano siya, I believe dito siya sa remote sumusunod. Because alam ko may GPS receiver din tong remote eh. As far as I know. Low voltage. Wala, hindi pa. Hindi nga ako na-focus eh. Ayan, gumagalaw na rin pero wala pa. Hirapan pa. I think yung ano pa lang. I think manual flight pa lang ang sa tingin ko okay. Anyway, wala pa. Landan natin. Land ko na pala. Ang dami pa, wala pa. Ang dami pang dapat i-enhance. Wala pa, nasa ano pa eh, baby pa, masyadong baby pa yung ano. Masyadong baby pa yung Litchi para sa Mini 3. Nasa infancy period pa. Napaka baby pa, sobrang baby pa nung ano nung Litchi. Wala pa, hindi pa accurate. Pero pag may ano, yung iba kasi pag yung ibang unit kasi yung mga upgraded unit like yung may obstacle avoidance, Mini 3 Pro, Mini 4, Air 2S. Yan, and yung mga higher version ng ano ng DJI na may obstacle avoidance, yun ano na siya, applicable na siya sa ano sa Litchi.
pwede na siyang gamitin kasi may obstacle avoidance sila eh, tulad noon. Saka ano na sila, talagang naka-design na yung ano, naka-develop na yung ano nila, yung software nila para sa ganung mga unit. And I think hindi accurate yung ano, yung percentage ng battery. Nakalagay dito, nagwa-warning na kaagad low voltage. And nakalagay dito is 32%, 32. I think that's the battery level. Ah, hindi. Hindi siya battery level, satellite siya. 56% pa lang siya eh. Pero naglo-low voltage warning na siya. Kung mapapansin niyo dito sa ano, kung nakita niyo nagfa-flash na siya sa screen kanina, low voltage warning. Pero dito may dalawang bar pa, and then yung third, dalawang bar. Yan, may spot, may dot. Yung green dot, may dalawa, and then yung third dot is flashing. So nakalagay dito sa ano, sa reading is 56%. So hindi accurate yung ano, hindi pa accurate yung Litchi beta version. Yun nga, kasi nga beta version pa lang, nasa testing period pa lang siya. So hindi pa siya super accurate sa ano, sa Mini 3. Nasa ano pa siya, baby pa, masyado pang baby yung ano, yung beta version. So grabe pa, ang dami pang dapat gawin, ang dami pang dapat i-enhance para maging applicable siya sa Mini 3. Pero sayang naman kasi may Litchi ako, tapos meron ako Mini 3. Kala ko kaya bumili ako ng Mini 3, nag-downgrade ako from Air 2S, nag-downgrade ako to Mini 3 kasi all the while pwede na siya sa Litchi app. Yun pala ay hindi. So may konting regret. But okay lang kasi yung Mini 3 ko, ay yung Air 2S ko naman ay may mga features siya na hindi ko ginagamit and di ko ginagamit. And ito, yung nagustuhan ko dito is yung ano niya, yung image sensor niya na almost 1 inch, na halos pares dun sa Air 2S. Tapos yung pinakagusto ko dito is yung battery, yung flight time, extended flight time. Talagang napakahaba ng flight time niya. And pwede mo pa siyang bilhan ng battery na high capacity na pwedeng almost kulang-kulang 1 hour na ano, na flight time. And then yung vertical shooting mode ang pinakagusto ko dito. Yan yung talagang selling point sa akin nito. Yan yung nakapag-attract sa akin na bumili ng Mini 3 standard version, kasi nga yung vertical ano niya, vertical shooting mode. Obstacle avoidance hindi ko masyadong gamit. Pero yun, importante pala yung obstacle avoidance sa Litchi app. Pero nevertheless, okay lang kasi yun nga, hindi ko siya masyadong ginagamit. Kasi meron namang ano eh. Actually, yung Litchi app kasi is third party application lang siya. May mga feature na hindi nawala doon sa regular na DJI Fly. Pero sa DJI Fly, 100% working to, napakaganda. Kasi nga DJI siyempre compatible yung ano, super compatible yung DJI Fly also na application. But yun, yun ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, yung ano, vertical shooting mode, 1 inch sensor, maliit, very portable, and yung vertical shooting mode, yun yung talagang selling point nito sa akin. Although hindi siya ganun ka tatag pagdating sa windy condition, but nevertheless goods pa rin siya sa akin. You cannot have the best of both worlds sa ika nga. Pero for me ito yung ano, para sa akin na ano, na DJI drone. Mura, very low price, affordable, and yun nga, vertical shooting mode, extended battery life, and yun, 1 inch sensor. Thank you.